Mga kababayan, mga kawok, sa gitna ng malaking kontrobersiya sa flood control projects ng DPWH, biglang namatay si dating Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral matapos mahulog sa bangin sa Quezon Road, Tuba. Benguet, ha? Alam niyo po ba bakit nahulog? Baka uminom ng tuba. Ayan, joke lang po yun, ha? Suicide ba ito dahil sa pressure o may foul play para patahimikin ang isang key witness? Sa video na ito, tatalakayin natin ng malalim at factual ang mga nangyari. Paano inuutos ni Acting PNP Chief, Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang buong lakas na investigasyon sa CIDG at PRO Cordillera. Sinabi niya, lahat ng anggulo titignan kasama ang link sa flood control anomalies at hindi dapat mag-speculate hanggat hindi tapos ang forensics. Pinuri natin ang kanyang leadership sa pagtitiyak ng katotohanan at accountability, lalo na sa pagpapatuloy ng case build-up kahit wala na si Cabral para sa ating mga OFW sa US, Canada, Australia, Great Britain, UAE, Italy, Japan, Denmark, Germany, Hong Kong, at mga kabataan dito sa Pilipinas. Ito ang laban natin para sa malinis na gobyerno. Huwag magpahuli sa katotohanan. Kung gusto ninyong mag-shopping ng Christmas gifts o everyday needs, check nyo ang YouTube shopping via Shopee at Lazada affiliates sa description below. Madaming deals para sa inyo mga kaibigan. Okay, ha? Mag-subscribe na rin, ha? And hit the notification bell mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyo, ha? So, ulitin po natin, mga kababayan, mga kawok, magandang araw sa inyong lahat dito sa Pilipinas, sa US, Canada, Australia, UK, UAE, Italy, Japan, Germany, Hong Kong, at saan pa man kayo nanonood. Ako si Lan ng #WalkWithLan at welcome sa isa na namang episode na Wakritong Komentaryo natin. Okay, ha? Ngayon, pag-usapan natin ang isang kwentong parang pelikula ni Darna meets James Bond. Pero sa totoong buhay, ang misteryosong pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cathy Cabral nahulog sa 30 meters ravine sa Quezon Road, Tuba, Benguet noong December 18, 2025. Declared dead past midnight ng December 19. At sa gitna nito, ang tanong na bumubulong sa bawat Pilipino, suicide ba o silence? Okay, mga kaibigan, sa bansang ito, kapag may skandal na multi-billion, biglang may aksidente. Pero bago tayo mag-speculate, dahil ayaw natin maging fake news peddler, tignan natin ang mga facts, factual at in-depth. Tulad ng estilo ng ating idol na si Deo Macarma sa DZRH. Social commentary ito, pero may laman mga kaibigan. Una, sino ba si Cathy Cabral? Isang civil engineer na umakyat mula rank and file hanggang Undersecretary for Planning and PPP sa DPWH. May PhD sa Business Management at Public Administration. Brilliant woman. First female rank and file to reach that level. Pero ngayon, siya ang sentro ng storm sa flood control projects controversy. Bakit? Dahil ayon sa mga testimonya, gaya ni former USEC Robert Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee, si Cabral daw ang facilitator ng budget insertions o allocables, yung tipong distrito ng ilang politiko, biglang may bilyones para sa flood control. Pero marami raw ghost projects, overpriced, substandard. At si Cabral daw ang may formula na known only to her para i-distribute yan. Wala stick. President Marcos Jr. himself ordered deeper probes. Ombudsman filing her death. ICI inviting her as a resource person. Tapos bigla, wala na siya. Timing, di ba? Parang script sa teleserye. Kapag malapit na magsalitang witness, biglang nahulog. Pero dito pumapasok ang bayani ng kwento natin ngayon. Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Mga kawak, salut tayo dito. Kaagad niyang iniutos ang full-scale investigation sa CIDG at PRO Cordillera. Sabi niya sa press briefing,
I have already ordered a thorough investigation. We should not rule out any factor until our forensic investigators establish the cause of death and the circumstances surrounding it. Okay, wise move mga kaibigan. Dahil may initial impression na suicide daw, hiniling niya sa driver na iiwan siya sa gilid ng Cannon Road para mag-isa. Wow! Bumalik ang driver after gas station, wala na. Hinanap, natagpuan sa ilalim ng ravine. Pero si Nartates hindi nagmadali. Sinabi pa, kasama sa anggulo ang link niya sa flood control controversy at ang driver person of interest na. Okay. Ginagamit ang subpoena powers para kunin ang cellphone ni Cabral at interaguhin ang driver. Ano po yan Cyber warrant. Kung baga, gusto nilang makita yung laman ng forensic po, yung telephone, no? Okay? Mga kababayan sa Pilipinas, kapag driver and last person na kasama, biglang nagiging person of interest. Parang default setting na, no? Pero tama si Nartates, Toro dapat. Kasi appeal niya sa public, refrains from speculating. Wait for official resorts. At promise, tuloy ang case build-up sa flood control, regardless of rank. Saludo. Itong leadership na kailangan natin mga kababayan. Hindi takot, hindi bias, pure truth and accountability. Para sa ating mga OFW, kayo ang mga nagtatrabaho sa abroad, nagpapadala ng pera para sa pamilya. Alam nyo kung gaano kahalaga ang pera ng bayan. Yung bilyones na nawawala sa anomalous projects, pwedeng maging daan, tulay o flood control na makakatulong sa inyong mga probinsya. At mga kabataan, kayong Gen Z at millennials dito sa Pilipinas, ito ang laban ninyo para sa future, wag matakot maging wakrito. Wow Ngayon, deep dive tayo. Bakit maraming nagsasabi ng foul play? Kasi family wave, autopsy, initially cellphone na sa kanila muna. Pero si Nartates at DILG Secretary Remulla push pa rin for forensics, DNA testing, ICL calls for probe to rule out foul play. Senate figures like Lacson, Lamed, sayang, pwede pa siyang mag-contribute sa truth. Okay, pero factual tayo. Walang concrete evidence ng murder yet. Possible stress from probe led to suicide. Pero ang punto ni Nartates, all angles open. Yan ang nagpapakita ng professional PNP mga kaibigan. Okay, mga kawok, kamusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga kababayan at kaibigan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ng unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya natin itindig ang tama bago tayo magtapos. Mga kaibigan, mga kawok, shout out sa inyong lahat sa Pilipinas, sa Estados Unidos o United States of America, sa Canada, sa Australia, sa United Kingdom o Great Britain, sa United Arab Emirates o UAE, sa Italy, Japan, sa Denmark, sa Germany, Hong Kong. Salamat sa inyong solid na suporta. At hey, Christmas na! Kung mag-shopping kayo ng gifts para sa pamilya, check nyo ang YouTube shopping affiliates natin sa Shopee at Lazada. Madaming discounts sa gadgets, clothes, groceries. Perfect for OFWs na magpapadala. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. I-like na rin, i-comment down below Ano sa tingin nyo? Suicide o may iba pa? Share this video Kita-kits ulit next time. Paalam at mabuhay po ang Pilipinas.